Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Si Senador Bam Aquino nagsusulong ng panukalang batas para ireporma ang party list law. Yun, tama yun. Ano ba ang mga reformang isusulong o pinupropose ni Senador Bam Aquino? Ano kaya ito? Makalusot kaya ito? O sige, mga kabunyog, usapan natin yan. May sinusulong ngayon, binalita ni inanunsyo ni Senador Bam Aquino. Nagsusulong siya ngayon ng isang Senate bill, Party List Reform Bill. Sinusulong niya na ireporma yung party list, yung sistema ng party list. Binuo ang party list system sa Kongreso para bigyan ng boses ang marginalized sector. Pero ginagapang lang daw ito ng mga politiko para sa pansariling interes. Kaya naman isinusulong ngayon ang reforma sa sistema. Isinusulong sa Senado ang isang reforma sa party list system ng Pilipinas. Sa Senate Bill No. 1559 ni Senator Bam Aquino, gusto nitong repasuhin at higpitan ang party list system para tiyaking ang mga kinatawan nito ay totoong nagsisilbi sa marginalized at underrepresented sectors ng bansa. Paraan na rin daw ito para sugpuin ang korupsyon. Sa isang 2025 study ng election watchdog na Kontradaya, 86 out of 156 na accredited party list groups sa 2025 midterm elections ay konektado naman sa political dynasties o malalaking korporasyon. Sa 63 party list groups na pinroklama noong May 19 bilang bahagi ng 20th Congress, 40 dito ay kabilang sinasabing ulat. Ipinanawagan na rin ng iba't ibang organization gaya ng John J. Carroll Institute on Church and Social Issues na ibalik ang dignidad at orihinal na intensyon ng party list system. Ani Aquino, ang findings na ito ay patunay umanong exploited na ng mga makapangyarihan ng mga party list. Sa kanyang panukala, aatasan ng COMELEC na magsagawa ng public evidentiary hearings para i-verify kung truly represented nga ang bawat sektor na sinasabing pinaglilingkuran ng mga party list. Titiyakin din ng prosesong ito na ang kanilang nominees ay tunay na galing sa sektor na iyon. Hindi rin papayagan bilang party list nominees ang mga taong may kaugnayan sa incumbent officials ng up to third degree, pati na rin ang mga individual na kasalukuyan o naging government contractors, kabilang ang mga nasa company na kasali sa government info projects. Una nang uminit ang mata ng publiko sa Kongreso nang matuklasang may mga contractor o congressman na contractor sa flood control scandal. Ipinakilala ang party list system sa bansa noong 1998 matapos itong maging batas noong 1995. Sa ilalim nito, 20% ng kabuuang miyembro ng House of Representatives ay nakalaan para sa party list groups. Ayon sa konstitusyon, bibigyan ng party list ng boses ang marginalized o underrepresented sectors sa Kongreso. Pero nagbago ang landscape ng party list system matapos ang landmark desisyon ng Korte Suprema noong 2013. Ayon dito, hindi na limited sa marginalized sectors ang party lists. Hanggat kinakatawan ng party ang basihan o anong gusto niyang ireporma, tama naman yung kasi yung konsepto ng party list na i-represent yung mga karoon ng kinatawan, ang mga marginalized, yung mga nasa laylayan na sektor at grupo sa lipunan ay magkaroon ng kinatawan sa Kongreso, sa Kamara lalo na, ay parang hindi nasusunod. Obserbasyon naman yan ng halos lahat. So dito sa tinutulak na ito ni Senador Bam Aquino, magpo-propose siya ng mga measures o pagbabago, amyenda sa batas tungkol sa party list. So sa kanya, hindi para i-abolish ang party list, kundi i-correct, i-revise, magpasa ng party list reform bill, i-reforma. Ibig sabihin, yung mga loopholes, yung mga butas, yung mga hindi magandang nangyayari sa party list system ay mai-correct. Ang pinakamalaking hindi magandang nangyari sa party list system, ang nangyari ngayon, ang halos karamihan ng party list, 56 halimbawa, na party list yan, o 56 na party list, nakaupo sa Kongreso sa ngayon. Yung 56 na yan na 56 na yan na party list, siguro 6 lang diyan ang party list talaga ng marginalized. 6 lang. Yung 50 diyan, kung hindi man party list ng political dynasty, ay party list ng malalaking negosyante, kontraktor, mga sekta ng relihiyon. Kaya yan yung
Yan yung naging problema na sa party list. Sa ngayon, ang mga masasabi nating totoong party list ng marginalized, di siyempre yung Makabayan Black. O yan, totoo yan. Tunay talaga yan na party list ng mga nasa laylayan na sektor ng grupo. Yung Kabataan Party List, yung Alliance of Concerned Teachers, Gabriela Party List, totoo yan. Yung Mamamayang Liberal nila Laila de Lima, yun, totoo yun. Yung Akbayan Party List, yung kamanggagawa, kahit paano yung kamanggagawa ni Eli San Fernando. O yan yung mga yan yung mga totoong party list ng laylayan. Ah, ang Bunyog, kung nanalo sana, yun, totoong party list yan ng laylayan. Pero yung katulad ngayon, yung CWS party list, ay Construction Workers Solidarity Party List yun, CWS. Sino yun? Si Garjola, na ngayon ay inaakusahan na bilyonaryo. Napakaraming kontrata sa DPWH flood control. O, kita nyo na yun. Isa pa, yung Uswag Ilonggo. O, di akala mo, nire-represent niya yung mga Ilonggo na mga nasa laylayan. Hindi eh. Nasangkot din dito sa anomalya sa flood control yung Congressman Ang. Yung Congressman Ang, kinatawan ng Uswag Ilonggo Party List. Yung Ako Bicol Party List, kinatawan daw ng mga Bicolano. Ay, ayan, sila Saldico. Kontraktor din. Yung yung Tingog Party List ni Martin nilang mga Romualdez. So, wala. Talagang yung kay Revilla, yung Agimat Party List. Ano naman ang nun? Paano naman yung naging kinatawan ng laylayan? Agimat Party List. Doon sa Pampanga, yung sa mga Pinida, yung Nanay Party. Talaga, kahit yung mga sekta ng relihiyon, may dala-dala na ring party list. Ang Sagip Party List ni Marcoleta, identified yan sa Iglesia ni Cristo, pati yung Diwa Party List. Yung Sibak Party List, identified yan sa Jesus is Lord ni Joel Villanueva. Yung BH Party List, sa dating daan yan identified. Kaya ang nangyari ngayon, mga malalaking negosyante o yung mga political dynasties. O halimbawa yang Bicol Saro, o iba pa yan sa Ako Bicol Yung Bicol Saro dito sa amin sa Bicol, kay Villaperte yan. Villaperte yan. Yung 4K party list ng Quezon, kilatan naman yan. Yung governor ng Quezon, sa kanila yan. Kaya yung mga political dynasties nagtayo ng party list nila. Actually, dito nga sa Bicol, may time na sila Saldico, dalawa ang party list niyan. Yung Ako Bicol sa BHW party list, kanila yan. Akala nga nung mga barangay health workers, sa kanila yung BHW. Sabi ko, hindi. Ang BHW, ang ibig sabihin niyan, Barangay Health Wellness Party. At ang nominee niyan, yung pamangkin ni Saldico. Yung anak ni Kitoko, yung sa Hightone. Yan yun. Kaya lang, hindi daw nila kasi alam yun. Yan yun. Kaya maganda itong ginagawa ni Hindi naman dapat i-abolish ang party list law. Kailangan talaga i-reforma. Kaya maganda naman yang sinusulong na yan ni Senador Bam Aquino. Maganda rin kasi yung party list kasi kahit papano, katulad ng yang mga Makabayan Black na yan, katulad ng Makabayan Black, hindi naman sila mananalo kung ang mga kalaban nila ay mga halimbawa malalaban sila na kongresista sa district, hindi sila mananalo sa mga trapo, political dynasties. Pero at least pagdating sa party list, kahit mahirap ang laban, nakakapanalo sila. Nagkakaroon sila ng boses sa Kongreso. Yan yung purpose ng party list law. Kaya kahit papano ang bayan, kung lalaban yung mga si Chiljok, lalaban ng congressman halimbawa sa Batangas, hindi yan mananalo sa mga rekto. Hindi yan mananalo doon. Pero sa party list, nanalo yung akbayan. Yan yung kumbaga kahit papano, mayroong binibigay na espasyo para sa mga nasa laylayan. Ang problema lang, kinokontrol na ngayon at pinasok na ng mga negosyante, contractors, political dynasties, mga sekta ng relihiyon. Yun yung kailangang i-correct at i-reform.
Tama yung gagawin na yan ni Senador Bam ay ni Senador Bam Aquino. Hmm? Ah, hindi i-abolish ang party list law, i-reform. Yan yung ano diyan, dapat diyan. Ah, kung kung magkakaroon ng consultations diyan, a-attend tayo diyan, ang bunyog. Tulad ng bunyog. So, marami sa Enso, maganda makapasok ka sa Kongreso. O kaya lang, ito na nga, kaya nga sumasali ang bunyog sa party list. Pero ang hirap din ng laban. Kasi iisa lang ang iboboto sa party list. Kalaban mo pa, mapipera. Imagine niyo yan. Ngayon naglalabasan yung mga party list na yan na mapipera. Sila Saldico, Tingog ni Romualdez, Garjola nung CWS. Tapos yung party list din yun. Yung Uswag Ilonggo yan. Kaya ano ito. Pero tama yan. I-reforma ang party list. Huwag alisin. Okay? So mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.